ayuda pang bili ng boto. Ang mga infrastruktura dapat maginhawa pero project sa PAEP. Okay, kasama ho natin, salamat si Ginoong Barry Tayam. Naalala niyo yung video na, yung term ko sinapok ho siya ng isang kongresista na itatago natin sa pangalang Congressman Richard Gomez. Tinago ko pa, di ba? Meron pong update tayo, Sir Barry. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Yes po, good afternoon po, Ma'am Lourdes. Oo. Ano yung pinaka-latest dito po sa usapin na may sinaktan itong isang representative na isang coach sa isang international na palaro? Yun po, nag-file po tayo ng ethics complaint last year. And then, January 2 po siya officially na file through online. And then, nahingan din ako ng committee na ethics na hard copies dito na pinadala ko rin naman. And then, noong 26 kasi ng December, I think, or 29, sa pagkakatanda ko, nung last session ng House of Representatives para doon sa budget na or sa GA 2026. Pumunta ako doon sa House of Representatives sa Quezon City. Kaso nga lang walang tatanggap sana ng complaint. Ethics ng aking complaint. So, ayun, sinend ko na lang siya online kasi busy rin ako sa schedule. And ngayon, nagkaroon na ako ng response. Yesterday, na-receive ko yung hard copy saka sa email. Nagka-coordinate naman ako doon with the staff or dyan sa Committee on Ethics Committee and through the office din ni Congressman G.C. Abalos. So nakikita ko kaya ako nag-file dito kasi hindi naman siya narapat. Although maaaring mailusot siya sa criminal case kasi territorial lang mga criminal case hindi naman nangyari sa Pilipinas yan. So meron silang hindi pagkakasunduan nito ni Congressman saka itong kung sino man ito na batukan niya na pagkakaalam ko ay nagkaroon, may naging heart condition din po na na-operahan before saka senior citizen na rin. Hindi naman siguro tama na babatukan mo yung isang senior citizen. Kung may hindi kayo pagkakasunduan, siguro okay lang kung nagkataas kayo ng boses o nagkamurahan kayo. Pero para mambatok at at the same time ikaw ay isang kongresista, I think kailangan itong aksyonan ng House of Representatives, lalong-lalo na ang Ethics Committee. Okay, paglilinaw ko lang, Teacher Barry Tayam, hindi kayo, linawin natin sa mga nakikinig, hindi po si Sir Barry ang nasapok, kundi siya po ay tumayo as citizen, nag-file po ng ethics complaint laban po kay Representative Gomez sa pananakit niya dito kay Sir Rene Gacuma. Yes po. Nabigyan na ho kayo ng kopya ng inyong ethics complaint, meaning kahapon natanggap yun na ito po ay natanggap na ng Ethics Committee. Yes po. Okay. Ano po yung susunod dyan, Sir Barry? Siguro by Monday, di ba, mag-resume na ang session. So, di natin alam kung bibigyan, paano nila. May proseso po yan sila, may mga internal rules po yan na ipapadala na nila o inform na nila si Sir Richard. Sa tingin ko, alam naman na po ata din nila yan. And then, ayun, magsaset siguro sila ng mga hearings yan o may mga summons. Pero Sir Barry, may sagot na si Ginoong Gomez dyan. Sabi ni Representative Gomez, hindi yung kaguluhang ito, hindi to nangyari as bilang bilang mambabatas, kundi siya bilang isa ring athlete at isang coach. Regardless po kung siya po ay isang athlete, isang coach, o isa pa siyang representative, nangyari yan sa ibang bansa kung saan may national event o yan isang bilang atleta, hindi pa rin dapat po nararapat. At the same time, hindi naman po nawawala kanyang pagiging kongresista. Regardless kung siya ay isang atleta, kung siya ay nasa loob o labas ng bansa. So, kailangan pa rin action na kasi nalalagay po sa alanganin yung reputasyon ng House of Representatives. So, kung sino na lang po ba ang naupo bilang kongresista, either may ganyan silang aktibidad sa labas ng kongreso, ay dapat ba, tama lang ba na mambatok sila sa loob o sa labas ng ating bansa? Kung sino man na kanilang hindi nakakasundo? Ang komento niya rin po niya, isa sa komento niya, parang naging unfair daw si Rene Gacuma sa mga athletes at napikuna siya kaya po siya nanapok. Regardless po, ma'am, kung may tamang action po dapat tayong ginagawa, di sana kung nagkaroon sila ng diskusyon, siguro kung nagkamurahan sila o nagkasigaw, nagkataas ng boss, walang kaso.
Pero yung para manakit ka, regardless kung anong reason po yan, hindi po tama yan, ma'am. Sir, huling tanong ko po, no, baka lumabas kasi yung issue na pakawala ka. Naku, pakawala lang ng kalabang ko sa politika. Usually, alam mo na yan, Sir Barry, ganun laging Apo, sinasabi. apo. Ano pong stand Yes, po. po ninyo rito, sir? Wala naman po akong pinapanigang kulay. Basta pag may nakikita akong mali at kailangan ng action, mapakahit anong kulay po naman po yan. Kung maka-Duterte ka man, maka-Marcos ka man, o maka-Kakamping, wala po yan sa kulay. Ito po ay patriotism lamang po. To be honest nga po, nung last mga ilang buwan ay maraming na rin ako na-file na petition. Itong nakaraang weekend lang, wala na ang aking social media. Aking account sa Facebook after ko mag-file lang 13 days before the Supreme Court. So may mga nakikita akong rason and okay lang yun kasi... Inano ka? Mass report ba yun? Mass report? Oo, sa tingin ko po na mass report po ako. Yun lang naman pinakikita kong dahilan dyan. Oh, Marami okay. po kasi talagang naapektuhan kapag may pinafile po ang petition. Lagi po ganyan, may mga sasabihin po about sa akin. Wala naman po sa akin yan. Ito naman po ay regardless po ng maging ano yung sabihin sa kanila ibang tao, sa tama lang po tayo. Ano po mga susunod po ninyong maifa-file or nakikitang dapat pong questionin legally, Sir Barry, sa mga issue ngayon? Ako, ang dinadraft ko ngayon ay yung writ of kalikasan doon sa Cebu sa Monterasas against din kay Slater Young. Ayun, doon yung na kinalbong bundok doon naggagawin sanang condominium style. And then, meron pa akong dinadraft ngayon doon sa gagawing action ng DepEd na aalisin yung mga strand sa K-12. Oh. So, may mababago doon and may idadraft din na competition para doon po. Okay. Linawin ko lang, may mga ginagawa kang ngayon para po makapag-file ng writ of kalikasan sa usapin ng isang condominium na ginagawa dyan sa Cebu and yung Yes, pagtanggal sa strand ng K-12. Yes po. Okay. Kapag yan po ay na-file nyo na, Sir Barry, pwede pong ma-inform nyo rin po kami. Ano po? Para Sige po. mapag-usapan natin. Sir Barry, salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Salamat din po. Pabuhay din po.